kasambahay. Ito na naman tayo nagbabalik. Magre-ready na lang tayo ng ating breakfast ng ating pasyente. Para makainom na siya ng gamot at mapaliguan. Araw ng therapy niya ngayon. Kaya nagmamadali na ako dyan. Kasi kakatapos ko lang ng ibang gawain. Kaya habang tulog pago, luto na Inday. Habang nagluluto ako dyan ng breakfast, sinabay ko na rin pala si tatay dyan para hindi na din siya makapagluto ng kanya. Kanyang breakfast, para diretso na lang din siya kain pagbaba niya. Yan, sige Inday, madali ka. Kasi ano oras na, alas 8 na. Hindi pa nag-almusal yung alaga mo. Hindi yung pasyente, tulog pa. Sige. Magkapasok-paso na ako dyan. Yun. Magre-ready na ako. Magpe-prepare na tayo ng mga gamot. Ginaya ko lang yung almusal niya. Tinanong ko siya kagabi kung ano almusal niya. Sabi niya pansit daw. Kaya sabi ko kay tatay, tay, bilhan mo kasi nanay ng pansit. Kasi yun daw po yung gusto niya. Almusal, pansit. Yan lang po. Yun minsan, palabo, lumi. Yan lang yung gusto niya almusal. O, pangatlong araw ko na ngayon. Gamay ko na, nakukuha ko na kahit papaano yung mga dalawa dito para kay nanay. Mabilis lang matutunan yung gawain dito. Mag-ano lang naman, ang gagawin ko lang dito is maglalaban ng mga lamig ni nanay. Minsan hindi na ako yung maglalaba kasi automatic washing naman yung gamit. Asukal niya po pala yan. Yan po pala yung asukal niya pag nagtidimpla po ako ng kanyang Milo. Pero hindi po yun siya Milo, gatas po yun na choco. Ang pang matanda, ay abang sana all may gatas. Sana pag ako maging matanda, hindi sana ganun kasi wala akong money. Wala akong pambili, wala akong pang therapy. Sana, marian alagaan mo sarili mo. Kasi walang mag-aalaga sa'yo. Kasi wala kang anak, baog ka. Joke lang po. Ayun, silipin ko na siya. Kung anong pinagagawa niya dyan. Sabi niya sa akin, may pupo ako, bisan mo ko. Kaya tinawag ko na lang po yung camera. Bawal po. Baka mamaya, magkaroon tayo ng violation dyan. Kaya sabi ko, sige, wait lang. Kukuha lang ako ng pamunas mo na at pampalit. Ready ko lang yung mga diaper mo. Sabi ko dyan, sige. Nagmamadali lang ako tumakbo sa labas sa kumuha ng pamunas niya. Nangamot pa nga, malaming lamok ang lalaki. Nagmamadali na ako dyan. Nala, sige ko, buhat Inday. Ayun, nakatapat sa mukhang malapad. Okay lang yung malapad. At least, nagsisipag siya. Sipag-sipagan lang pala. Ayun, inanong ko na siya na bubuhatin na kita na kasi kakain na tayo. Tapos na po siya nag-base. Diyan na po, nasan ko na napalitan ko na ng diapit. May asong ipal. Ayaw pahawak yung nanay niya. Sabi ko nga, itatayo ko lang nanay mo. Aso, huwag ka naman ganyan. Huwag mo ako pinakagat. Tulungan mo na lang ako dito magbuhat. Ayun, nabuhat ko na din si nanay dyan. Nay, upo po tayo para exercise po yung likod nyo. Kasi, para makalakad na po tayo at makabalance-balance ka. Kasi yung kalahating katawan nyo po ay atay. Hindi po nakakagalaw. Sabi niya, sige, okay. Sabi ko, na nagbibideo pala ako. Sabi niya, Sabi niya, wag yung hubad ako ha. Sabi lang, sabi ko, naman na ibad yun. Di ko gagawin niya, nagbibideo lang ako Sabi niya, okay. Makatido yung likod niya. Sabi ko, sige, dagdagan ko muna ng una na bago ko takamutin. Susubuan ko na siya dyan kasi late na, alas 8 na. Diba? Dito sa trabaho, ang aga-aga ko nagigising 4 or 5
gising na ako samantala sa bahay, alas 9, alas 10 ang gising. Aba, senyorita ang inday niyang pagka sa bahay. Sa bahay. Kaya minsan si Jowa nagsasabi, bakit sa ibang bahay ang aga-aga mo? Sabi ko naman, siyempre, sa trabaho may sahod. Dito, kahit aga ako magising, wala akong sahod. Ano yun? Siniswerte ka? E di pahinga-pahinga. Para pag nagkaroon ako ng trabaho, e di go, ayun, ginagamit ko rin yung lakas ko. Ilang taon din ako ng tambay sa bahay. Sige, subo, usap, pinto. Yun lang naman, sinusubuan ko lang siya dyan. Yun lang naman yung routine ko araw-araw. Wala naman na iba akong gagawin kundi mag-focus kay nanay, lalaban yung mga gamit ni nanay. Yun lang, pagkain niya, wala na. Pag nagbuboring ako, pag tulog siya, ginagawa ko, hinahalongkat ko mga damit niya. Nililigpit ko. Ganun lang, wala naman magaan ng trabaho dito. Kaso 2 weeks lang ako dito. Extra lang to. Eh, sana pag na dumating yung kasama nila dito. Ako na lang pumalit, Char. Hanggang gumaling si nanay. Magpapaturo pa ako sa kanya. Mahilig din pala siya mag-bake. Sabi ko, nanay, ang dami ng harina mo doon. Hinalungkoy ko kanina pagbukas ko ng kabinet. Puro harina. Sabi, Sabi ko, ang dami mo palang pang ano ng tinapay, hulman, patikin. Sabi niya, ay hindi pa kasi marunong magsalita. Magsalita, hindi lang makakapagsalita. Dahil sa kanyang niraramdam, dapat diet lang, inday. Sobrang lapad ang likod ko. Oh my God, parang tatluhin na ata yung aking katawan. Lumalapad na. Kaya Marian, diet, hindi pulit maraming laman sa ref, maya-maya ka din kain. Sige, subo lang guys. Sabi ko nga nanay, pag nakalakad ka, ano una mong gagawin? Bumubulong lang siya. Sabi niya, yung halaman niya, lilinisan daw. Sabi pa nga niya sa akin, baka pwede naman, diligan mo naman yung aking mga bulaklak doon sa labas. Sabi ko, nay, umuulan po, hindi ko na po kailangan magdilig kasi nagdidilig na po yung langit para sa inyo. Sabi niya, tumawa lang din siya. Sabi niya sa akin, okay. Sabi niya, ikaw, nag-almusal ka na ba? Sabi ko naman, hindi pa. Unahin kita para makainom ka ng gamot. Sabi niya, dapat bago mo pakainin, dapat nag-almusal ka muna. Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, okay lang yun, nay. Pero naiintindihan ko kahit pabulong. Minsan utal-utal pa. Kahit pa paano, nagkaka-exercise na rin siya. Sabi ko, nay, alaga ka na pong unggoy dito, wala nang problema. Pag hindi naubos mo yung saging mo, ako ang uubos. O diba? Kundi tataba talaga ako. Kasi tira-tira mo na kakainin ko. Hindi naman ako choosy, no? Hindi ako ma-IT. Kasi walang-wala ako. Eh, di, pagkain na yan, grasya na yan, go. Nagtanong pa siya sa akin, anong probinsya mo? Sabi ko naman, nay, probinsya ko po, nay. Is Ormoc, sabi ko sa kanya. Ormoc Leyte po ako. Tapos napadpad po ako dito dahil nandito po yung totoo kong magulang sa Bulacan. Ayun, sabi niya, okay. Sabi kayo ko na ikwento yung background ko. Baka mamaya mag-iyakan pa tayo. Sabay ngiti naman siya dyan. Pwede palitan mo yung pinapanood kong tablet. Sabi niya. Sabi ko siya, okay, showtime ulit. Sabi niya, Kasi kusubo na tayo kasi yung gamot. Nalimutan ko pa dyan. Nagmamadali na ako. Tapos na din siya. Matikin ko na limutan yung gamot pinanapainom. Tapos na din siya dyan kumain. Hindi ko na binidyohan yung paglabas
ko ng pinggan kasi subisin na talaga si Inday pag isingit pa yun. Kaya ika-cut ko na lang papuntang paghuhugas ng plato. Ayan, hugas ng plato. Hugas tayo ng plato, tapon doon, tapon dito, pati ang pagmumukha ng kapitbahay ko, pwede ko na itapon sa sobrang stalker. Char, naisingit pa talaga yung kapitbahay na ewan. Okay, Inday, huwag ka namang yan sa may buhay na may buhay. At tupagin mo yung buhay mo. Huwag yung buhay ng iba. Sige, go. Naghahanap lang yan ng update kung nasaan ka. Baka nag-miss ka lang. Kaya hugasan natin yung pag-uugali natin. O, ito na yan, hugasan mo yung pag-uugali mo. Ugali mong tamad. Ugali mong pagtagahiga. Ugali mong mabunganga. Yan, hugasan mo. Pasensya na kayo mga kasambahay. Humuhugot yung kasambahay niyo dito. Ewan ko ba? Bakit pag nakikita ko pangalan niya, nakaka-stress, aba? Lalong nadadagdagan yung aking libag. Ayaw na lang kasi istok yung sarili niya. Bantayan mo na lang yung sarili mo. Huwag yung istok sa aking account. Kaya pala yung na-update mo ako. Kahit nasa malayo na ako, para alam mo kung ano mga